Good morning, guys! Good morning, maayong buntag, everyone. Wala si Miss Giselle today, absent siya. So, tayo ay magmamano-mano ngayon ng sarili natin. Pero, ayan, maaga pa ako naka-receive ng envelope. Ito yung aming contract to rent. Contract of, ano pala to? Renta ng ating laundry shop. So, na-mention ko sa inyo guys last time. Ay, wait lang. Good morning everyone. Maayong buntag guys. Sana ay okay kayo. Jollibee, ketchup, come. Say good morning muna. Mag-greet ka. Morning. Ay, again. Morning, everyone. You're so cute. Ayan, good morning guys kung nasaan man kayo. Sana okay kayo ngayon. Today is Tuesday and sana maging productive yung inyong morning at hapon at gabi. Ayan. Today medyo busy tayo guys. Na-share ko nga pala sa inyo last time no, na kapag kayo ay nag-business, depende sa capital ninyo, mas maganda kapag na-secure ninyo yung inyong renta. Mamaya sabihan ko kayo ng details bakit. Pero another thing, dumating na ang aking pinaprint na tarpaulin. Ayan. Tingnan natin. Ay, no love. Tingnan natin tong tarpaulin natin na pinagawa. So, etong ganitong size guys ay 2x3. 110 pesos ata or 120 pesos. Okay. Ayan siya parts, oh. Okay na. Ano lang siya, readable. Kasi ito, i-display ko lang to sa loob mismo ng laundry shop para mabasa lang ng mga customers. So, ito yung mga friendly reminders pagdating sa loob ng shop. And then, etong isa naman is ang ating price list para sa loob ng ating shop. Ayan. So, eto, dapat lagi tayong may price list para klaro. So, ito yung price list ko, guys. Wash per load ko, 70. So, merong iba dito sa Jensen. Per kilogram yung kanilang sinilan. Pero kasi, pag mag-kilogram, mas mahal siya. So, mas napapamahal kasi 4-5 kilo pa lang. Tapos, tag-30 yung kada kilo. 150 na agad yun. Sa 5 kilo. Ayun, 150 na agad yun. Pero, eto kasi, ano na siya. Tawag nito. Ito ay 8 kilos na siya. 8 kilogram maximum per machine. So, 70 pesos yung kada load ko sa wash. 70 din sa dry. And then, meron tayong tupi. Bayad sa folding, 35 pesos. At kapag kakasali lahat ng product, laundry products, magiging 225 pesos. So, sa laundry products, kasali na dito yung sabon, yung Fabcon, at saka yung finisher na ini-spray bago ipack yung mga damit. So, okay na guys, goods na to. Ngayon naman yung gagawin ko is yung signage at saka yung t-shirt. Ang ganda ng ating gawa. Very good. Ako lang nagawa nito lahat guys. Kung nagtatanong kayo saan ko ini-edit, sa Canva. So, yung Canva na app, pwede siyang bayaran, pwedeng free. Pwede kayong mag-work sa Canva na mga ganito. Very lang siya. Very fast and friendly. I laugh at your song. Can you sing one more time? Huh? Bahay, kubo, balik ka tulog. Oh, oy, sorry po. What of you? Good morning, Chico. Don't say good morning. I cannot let you watch. When I say no, it's a no. Okay? Good morning. You sing for Mama muna kaya I miss your song. Good morning. Sing muna for Mama. Okay. Ay, properly. Not like that. No. I mean, paa tuhod. I can't hear. Again. Okay, ready? And go! Mama. That's not a proper song, man. It's not a proper song. Bahay, kubo, kain. Wait lang, mag-lipstick muna ang all, guys. Etong lipstick ko na naputol kasi nahulog. Ayan.
So, good morning. Tapos na tayong kumain, guys. Nakapag-breakfast na ang lahat. I-set up muna natin yung ating camera. Kasi lately, nakakapagod po talaga siyang hawakan. Ayan. Okay. Guys, tapos na tayong mag-breakfast. And mag-alas 9 na. Lalabas sana ako para pick upin yung aming t-shirt para sa Labalabi. Kaso, sarado pa pala sila. So, baka mamaya alas 10 pa sila magbukas. And, sobrang ano guys, no? Sobrang busy natin talaga lately. And, okay lang naman kasi at least meron tayong pinagkakaabalahan. Pero bago ko makalimutan, I wanted to read comments ngayong araw. At yung mga comments na babasahin natin, isa-shoutout natin yung mga pangalan nila. Para naman, alam niyo talaga guys, na nababasa ko talaga yan. Kita niyo yung lahat yan. Meron talaga yung mga heart, meron yung mga like. Kasi ibig sabihin po niya, nababasa ko lahat yung comment ninyo. Pero iba pa din pag na-shoutout natin. So eto, mag-shoutout tayo. Simula sa ating recent upload na pinakita ko yung picture namin magkakapatid, picture ng tatay namin. Ayan, napatungan ko pa ng pansit canton. So, unang-una dito kay Ma'am Emily Chen Milesville, sabi niya, ako na lumaking never napalo ng tatay, kaya naman love na love ko yung tatay ko. Nanay ko ang madalas pumalo sa akin, kaya naman ngayon, mas close ako sa tatay ko, lagi niya akong kinikwentuhan noon ng mga buhay-buhay nila nung mga bata pa sila. Sa nanay ko naman, hindi ako masyadong close kasi masakit mamalo pag namamalo siya. Pero hindi naman ako laging napapalo kasi mabait naman ako. Ayun. So, eto guys, no, etong way ng pagdisiplina sa paglaki natin. Ano bang kaibahan pag napalo ka or hindi? Kasi sa amin magkakapatid, meron akong kapatid na hindi napapalo talaga. Si Madam 10 gives for 1, hindi napapalo ng nanay namin yan. Hindi nakukurot. Ayan. Yung mga kapatid ko na later, kami yung talagang laki sa palo. Si Madam Bibi, hindi rin laki sa palo eh. Pero I would say na pinalo man kami or hindi naman talaga sinabing naging hangal yung ugali namin na napalo or hindi napalo. Okay naman siya guys. So I would say na depende siguro yun sa pagpalo, no? Kung naiintindihan mo kung ano yung ginawa mo or meron talagang kayong rules and regulations sa bahay na hindi mo sinunod. Kasi pag naiintindihan mo kung bakit ka napaparusahan or napapalo, na ano ka naman naiintindihan mo kasi alam mo na pwede kang mapalo pag ginawa mo to, ginawa mo yan, pero ginawa mo pa din kasi nga, you know, bata, alam nyo naman, pagka ganun, minsan matigasin talaga ang ulo. Pero para sa akin, okay rin naman, kasi lumaki ako sa palo, and ako as magulang, namamalo po ako talaga. Lalong-lalo na pag nakabilang ako ng 3, pinapaintindi ko sa mga anak ko lagi na 3 beses lang ako magbibilang. Ang isa, ibig sabihin, nakita ko yung ginawa mo, hindi mabuti ang ginawa mo, mali yung ginawa mo. Warning na yan. Number 2, pag nagbilang ako ng 2, winarningan na kita. Alam mo kung bakit ako nagagalit. Alam mo na mali ang ginagawa mo, pero hindi ka tumitigil. Pagka nakarating ako ng number 3 guys, dun po ako namamalo. At pag ako namalo, eto lang naman, yung kamay ko lang ang gamit ko. Hindi ako gumagamit ng mga sinturon. Ay, minsan hanger, pero pantakot ko lang. Hindi naman talaga as in. Tsaka alam nyo ba, itong mga anak ko sobrang cute, katulad ni Chico. Kapag alam niyang papaluin na siya guys, sasabihan niya ako, stop! Slowly lang. Gagawin si Chico guys. Slowly lang. Tapos tatanungin ko siya, what do you mean slowly? Tapos papasample niya sa akin, ganito lang, oh. Na parang halos hindi po na-touch yung kanyang balat. So instead na ako yung mga galit, ako po talaga yung natatawa sa kanya. So anyway, ako as nanay talaga po, ako ay namamalo ako, pero at certain point or to yung to some extent na. Ano pa ba dito? Pero totoo yun, no? Kapag yung magulang mo namamalo, minsan malayo yung loob mo sa kanya. Kasi ako malayo yung loob ko talaga sa tatay ko eh. Kahit na alam ko na may mga kasalanan kami, ba't kami pinapalo, malayo yung loob namin sa kanya. Kasi mas na-build yung takot kesa dun sa pagmamahal as magulang. Pero like I said, wala na yun guys. Ngayon sobrang grateful na namin. And every time na we conquer a problem or meron kaming na solusyonan na problema or meron kaming mga challenges na nakakayanan naming harapin magkakapatid, talagang lagi namin nasasambit na salamat pa kasi you trained as well. Salamat pa kasi you were not soft sa pagpapalaki sa amin. Yung tatay namin guys, sobra po talagang stricto. As in.
Next natin dito, si Ma'am Mary Ann Buendia. Ganun ba, Day? Wow, kaya pala gwapa. Basta Ilonggo tayo, sabi. Kasi nga, sinabi ko sa last episode natin na galing po kaming, taga Iloilo po yung tatay ko. Next, sabi ni Ma'am Arlene, sa Katrapos, nakarelate din ako, Ma'am Princess, naranasan ko din mapalo nung bata pa kami. So, alam ko madami sa atin napapalo and during our times, wala lang yan, no? Ngayon, napalo ka lang, ano na agad? Tulfo na agad. Ganun na agad, guys. May bantay bata na agad. Next natin is etong si Ma'am Aziral Javier. Nalibang ako sa episode na to. Natatawa at natutuwa talaga ako. Kami noon, nung wala kaming makain, bumunot kami ng ligaw na kamoting kahoy. Sabi nila lason daw yon. Pero wala naman kaming pakialam kasi gutom na gutom kami. Niluto na lang namin ng maayos. Pero yun din yung mga masasayang moment namin. Malungkot yet adventurous na memory ko kapag bata. Totoo yan. Totoo talaga. Kasi kami yung mga ganitong moments namin guys kung saan gutom na kami. Minsan merong tutong na naiwan sa kaldero, lalagyan namin ng tubig hanggang sa lumambot, kakainin. Hindi namin makakalimutan ng mga moments yon. At yun yung mga moments na talagang nag-enjoy kami. Ayan. Next is, sabi ni Ma'am J. Mix Family, buhay sa hirap, naalala ko noon, galunggong ulam namin, tag-iisa lang kami galing school. Naglagay ako ng pagkain sa pinggan, paglingon ko, nasa bibig na ng pusa, yung isda. Naghabulan kami ng pusa hanggang sa labas ng bahay. I feel you po, I feel you, ma'am. Next, sabi ni Ma'am Savia Dangwa, baka kung hindi na aksidente si Papa mo, baka ayaw kanya mag-abroad sa Thailand. Well, si Papa naman kasi yung klase ng tao na hindi naman talaga niya kami binabawalan sa mga plano namin kahit yung mga bata pa kami. If we're going somewhere kasi may project, may homework, hindi si Papa yung klase na hindi ka pwedeng umalis, huwag kang pumunta, hindi. So I would say na talagang walang magiging epekto yung pag-abroad ko kung andyan man si Papa o wala. Though, alam ko matutuwa si Papa knowing na marami siyang apo na lalaki ngayon. Kasi nga, si Papa talaga ay naghanap ng lalaki na anak. And then, nung nagkaroon siyang dalawang anak, tumigil na. And then, ngayon, ang dami naming anak na lalaki. So, ngayon, mas lalo siyang matutuwa. Kaso yun lang, hindi na naabutan ni Papa. Next natin, sabi ni Ma'am, ako si Frenny. Natawa ako sa kwento mo, lalo na doon sa pumila kayo sa may libingan. Tapos nandun din pala si crush mo. Ha ha ha, it's a tie. Purita din pala siya. Sabihan ko kayo guys, hanggang ngayon, yan yung mga memories na hindi ko makakalimutan. Tawang-tawa ako hanggang ngayon. Kasi iba dati sa atin pag nagka-crush. Hindi ko alam ngayon ha, pero yung mga moments namin before, mga dalaga, dalaginding, yung crush na talagang para umaapaw talaga sa puso mo. Yung parang ala Jolina Magdangal and Marvin Agustin talaga yung mga ano guys. Yung mga feeling mo, ang ganda-ganda mo na sa damit mo na bagong bili sa palengke. Feeling mo, ang ganda-ganda mo na dahil nakasuklay ka ng buhok. Feeling mo, ang bango-bango mo na kasi bago yung pulbos mo, mga ganun. Tapos talagang sobrang kilig na kilig. So talagang takot ka na ma-disappoint or ma-turn off sa'yo si crush. Ayun. So, nung sabi ko, agoy, patay na, pag nakita niya gano'n, nakapila kami dun, sobrang nakakahiya, yung talagang hiyang-hiya talaga ako, guys. Tapos, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko nung nakita ko nandun din pala siya nakapila. Ang masama pa, may bit-bit pang box, mas ready siya compared sa akin. Pero, yun talaga, guys, nakakatuwa talaga ng mga memory. Next dito is, sabi ni Danlin, hinabol ang babae kung walang babae na anak, o kaya lalaki kung walang lalaki na anak. Ganyan lang yun, Ma'am Princess. Totoo talaga, totoo. Sabi ni Ma'am Annabel Valdevieso, natatawa ako sa iyo sis, buti di ka nahiya i-share yung about sa sementeryo mo na experience. Iba kasi dyan, walang makain, feeling rich pa. Pero ako, duwag takot ako sa sementeryo. Hindi naman kami pumupunta sis ng sementeryo ng umaga. Pumupunta po kami, ng gabi. Pumupunta kami ng umaga or hapon kapag merong nagpapalibing. Ayun. At saka hindi po ako nahihiya kasi like I said, it made me who I am today. Kung hindi kami hinayaan ng tatay at nanay namin na maging ganun guys, for sure timid kami at mahihain ngayon. Pero lahat yan, lahat ng mga memories namin yan, talagang I wouldn't change that. Kasi maybe nung panahon na yun nakakahiya, parang pwede may option tayong iba. Pero ngayon parang feeling ko, kahit nabalikan ko siya, gustong-gusto ko pa din siya, guys. Ayan. So, yeah, it's a good thing na lumaki kami sa hirap. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi kami ganun ka-choose, hindi kami choosy. Madali lang kaming i-maintain as a person, madali lang yung kaligayahan namin. Kasi nga, nadaanan na namin lahat yun. Ayan. At alam na alam niyo na mga kaklase ko, guys, way back. Meron akong friend. Pagdating
nakita niya na ako pala yung nagba-vlog. Tapos nakita niya, ang dami-daming nagbabash sa akin. So, nag-message siya sa akin kasi nakita niya yung Facebook ko. Nag-message siya. Sabi niya, affected daw talaga siya sa lahat ng mga bashers na nagbabash sa akin sa YouTube. Tsaka sa Facebook. Kasi sabi niya, kung alam lang nila yung hirap at pagod mo at sakripisyo mo nung high school pa lang tayo para lang makagraduate ka. Kung alam lang nila kung ano yung mga ginagawa mo para lang makapag-aral ka, hindi nila sasabihin yung mga ganyan. Kasi alam nila, guys. Alam nila na talagang ako ay pinilit ko talagang makapagtapos ng pag-aaral. And ginawa ko halos lahat. Siyempre, wag lang yung pagbebenta ng laman. Ginawa ko halos lahat ng way para makapagtapos. Alright? Kaya nga, let's go to that topic ngayon pala. I-connect natin sa topic ngayon about dun sa bata nagbebenta ng hotdog. Nung tinapay na may hotdog. At nag-comment nga si Boss Toyo. Kasi may sarili din naman akong opinion doon. Nag-comment si Boss Toyo na wag daw gawing entitled. Wag daw dapat siyang maging entitled na dapat daw siyang tularan ng mga kabataan ngayon. Dahil dapat yung mga bata daw ngayon ay hindi dapat sila yung nagtatrabaho. Sila dapat yung nag-aaral, nag-aantay, hindi dapat sila nahihirapan, ganon. So, I'm not sure kung mali yung pagka-deliver ni Boss Toyo, pero nagets ko yung opinion niya. In my own opinion naman, I would say na hindi nakakamatay para sa mga bata ngayon na matutunan nila yung financial literacy. And to be honest with you guys, if there is something I would like myself to learn way back then, I would love to learn, I would have learned about financial literacy. Sana nung kabataan natutunan namin kahit nung elementary pa lang paano patubuin yung 20 pesos sa 40. Paano gagawin yung 40 na maging 100. Sana natutunan ko yun. Sana natutunan ko kung ano ang magandang gawin sa pera. I-invest mo ba siya, gamitin mo ba siya pang capital, or ilagay mo ba siya sa bangko. Sana natutunan ko kung ano yung mga ways na pwedeng, kasi yan yung mga Spider-Man. Opo. Kasi yun yung mga kailangan natin talaga sa totoong buhay. Okay? It's not about being entitled. Maswerte yung ibang bata, meron silang choice, meron silang option. Ako guys, alam nyo, ang pinaka the best na ginagawa ko sa mga anak ngayon ay yung sinasama ko sila dito sa aking mga sources of income para makita nila kung paano ako nagkakaroon ng pera, para malaman nila kung saan ako galing kapag umuwi na po ako ng hapon or gabi. It's not about being entitled, proud. For someone to be proud, kasi bata pa lang sila, alam na nila maghanap buhay. Alam na nila paano patubuin yung pera. Kasi marami yung lumabas sa mga video na mga nanay, gumagawa sila ng skit, gumagawa sila ng acting na pinapagalitan nila or sinisermonan yung mga anak nila kasi nakahilata lang, naka-cellphone lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula, you guys. Pero I would really say na hindi po nakakamatay para sa mga kabataan ngayon na matutunan kung paano maghanap buhay. Na matutunan kung paano palakihin yung pera. In fact, kapag nangyari yan, it will save them sa lahat ng trouble kapag lumaki sila. Kapag nasa point na sila na kailangan na nilang bayaran yung bills nila. Kapag nasa point na sila na wala na yung magulang nila at kailangan nilang mag-provide para sa sarili nila. Kapag nasa point na sila na meron silang pera at mapipiliin sila kung saan nila ilalagay yung pera, alam nila kung saan nila ilalagay. Kasi they already have that kind of knowledge. Meron na silang experience. Ganito pala, ganyan pala, na nagamit nila sa real world talaga. At most of the time, guys, etong mga bata na merong alam about, meron silang financial literacy or talagang naghahanap buhay at the young age, regardless kung anong klaseng hanap buhay yan, kahit simpleng pagbenta ng candy dyan, or kahit anong klaseng hanap buhay, sila pa talaga yung hindi nag-give up. Sila pa talaga yung talagang nakakaharap sa mga challenges. Hindi basta-basta nag-give up. Kasi nga, they've been to that kind of situation and it's not a bad thing. For me, that's my opinion, guys. It's not a bad thing and it cannot kill. It cannot kill for a child to learn how to earn money. It cannot kill a child na magbenta or maghanap ng pera during their vacant time. For me, I do support that, to be honest with you. As long as maayos lang yung way. And for a child to be proud, for example, yung bata naghahanap buhay after niyang mag-aral. Let's say, tumutulong sa isang karinderya pagkatapos niyang mag-aral. Proud siya sa sarili niya kasi nakakaipon siya ng sarili niyang allowance. Well and good, hindi naman siya sinasabi na talagang pinipuwersa ka ng magulang mo. Magtrabaho ka. Hindi kita bibigyan ng pera, magtrabaho ka. Pero may mga bata kasi ngayon, sa murang edad nila, meron na silang realization, meron na silang heart na
gusto kong tumulong or gusto kong bumili ng ganito ganyan, and I wanted to do it na using my own way, ganon. So para sa akin guys, okay lang yan. Kasi kami natuto din kami maghanap ng pera, sobrang bata pa namin eh. Pinatry kami ni mama magbenta sa classroom, grade 1 pa lang. As early as grade 1, that's 7 years old. Okay? 7 years old pa lang, alam na namin kung paano padoblehin yung pera. At maraming salamat sa ginawa ng nanay ko dahil hindi po kami naging tanga at boplaks pagdating po sa pera. Dahil at least doon natutunan namin na ganun pala ang nangyayari sa pera. Ganito pala. Check the kids right now. I'm not sure kung nasaan kayo, pero mostly sa mga bata ngayon, hindi po marunong ng pera. Hindi alam magkano ang sukli, hindi alam kung magkano yung hawak nilang pera. Wala silang kaalam-alam ng anything about sa pera. Hindi ko alam kung nasaan kayo, pero yung mga batang kilala ko ngayon guys, walang kaalam-alam po talaga sa pera. Kung hindi pa yung nanay ay talagang negosyante at nilalagay yung anak nila sa isang setting na dito ka sa magbenta ka dito. Kasi si Kuya Kahil, if ever pupunta siya dito, ititrain ko siya guys sa laundry. Ititrain ko siya sa laundry business. Ipapakita ko sa kanya araw-araw. At wala akong pakialam kung anong sabihin ng ibang tao kasi alam ko kung ano yung matututunan ng anak ko at ano yung makukuha niya or ano yung makikita niya sa everyday na isasama ko siya dun sa laundry business, magagamit niya in the future. Kasi yan ang negosyo round. Matututunan mo yung mga tao, paano i-deal yung mga tao, deal mo yung mga customer, paano mo malilinis yung isang lugar, yung tindahan mo, paano ka mag-organize ng gamit mo, lahat ituturo sa'yo. So for me, I do support that. Hindi ko sasabihin na, Kuya Kahil, diyan ka lang sa bahay, antayin mo lang ako diyan, bibili tayong Jollibee, bibili. Okay lang yan. From time to time, okay na okay yan. Kasi syempre, gusto natin ganyan yung paglaki ng mga anak natin. Pero ako, ang pusong magulang ko, gusto ko matutunan nila yung mga hindi tinuturo sa school. And ngayon, kahit na tinuturo na siya ngayon sa school, hindi ganun kagrabe, yung pagturo pagdating sa financial literacy. At iba ang financial literacy when applied. Alright? So, yun guys, to end my opinion about that, I am very okay. And I am very happy na yung ibang mga bata ngayon, sobrang proud sila. At proud sila sa sarili nila na they can look for means of income at a young age. And tutularan sila. Yes, dapat tularan talaga sila. I-compare mo dyan sa mga bata na ang alam lang ay mag-ML, ang alam lang ay mag-TikTok. Not unless talagang meron silang mga money-making activity na nalalaman. Kasi for example, sa cellphone, marami namang pwedeng skills dyan. Pwede yung video editing, pwede yung voice-over, pwede yung mga picture editing sa Canva. Marami ng ways ngayon para mag-income. So like I said, it depends. Pero yung pag ang kinakabisihan ng anak mo ay hindi man lang siya natututo ng any knowledge o hindi siya natututo ng any skill, then what are you waiting for? Kung ikaw as magulang, okay lang sa'yo ganyan, then so be it. Kasi ikaw naman ang magulang, in the end, ikaw naman talaga mag-iisip para sa anak mo. Right? Pero for me, I am proud of that girl na naghahanap buhay. Basta daw sabi niya, basta hindi lang nakakaabala sa pag-aaral. Basta pagkatapos ng pag-aaral, tapos na yung mga assignment, homework, pwede na siya magbenta goods. Very good. So let me know guys about that, what you think at ano yung masasabi ninyo. Like I said, opinion naman ng ibang tao yon, may opinion din tayong sarili. Pero yeah, I really enjoyed this kind of topic simula this week, yung mga topic natin na ganito, money making skills, mga knowledge about negosyo, nag-e-enjoy ako kasi alam ko maraming natututo. At sana may nanonood sa ating mga kabataan dyan, at sana ay matuto din kayo. At alam ko yung mga nanay na nanonood katabi yung mga anak nila, sana po matuto din sila, Ayan. Maraming salamat you guys. Ako po muna yung magbebenta-benta ngayon dahil ako magla-live selling. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Higa.